Magandang gabi po sa ating lahat. Alam niyo si Ate May, kahit laging tumatayo sa harapan, pagka ibang ano po ito kasi, yung pagtayo at pagsasalita ng salita ng Panginoon. Iba po kasi yung umaawit. So medyo kinakabahan pa rin po ako. Pero purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay binibigyan ng pagkakataon na makatayo yung mga nanay. Isa pong malaking paghahasa sa amin yon. So, iniimbitahan ko po tayong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming dakila, marami pong salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kami binibigyan, kami pong mga nanay, ng pagkakataon na maramdaman namin ano po ba yung pakiramdam ng kami tumatayo at naghahayag ng iyong salita. At nakikita po namin, Panginoon, hindi po isang madaling gawain ang ginagawa po ng aming pastor. Kaya po, kami po ay nagpapasalamat dahil binibigyan mo kami ng pagkakataong maramdaman ito at ma-appreciate din namin, Panginoon, yung mga pastor namin na tumatayo upang maghayag ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong pong mensahe, ang glory mo, Panginoon, ang maitanyag sa gabi pong ito. Dalangin ko po na ikaw po ang manguna sa akin, sa pagbabahagi po ng aking pong testimony kung paano niyo po ako binibigyan ng kakayahan na makapagpatuloy sa iyong ministry. Marami pong salamat, Panginoon. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Alam niyo po, hindi po ako hinayaan ng Panginoon na magkaroon ng may mga iniipon po ako mga pictures, ganyan-ganyan. Pero later on, alam niyo po, hanggang sa kahuli-hulian, ang tagal ko po nag-prepare. Gusto ko sanang ipakita yung mga nangyari sa buhay ko. Yung mga pictures pa ako, paano nagsimula yung pananampalataya. Pero sa totoo lang po, hindi ko po nagawa iyon. And later, kanina habang nakaupo ako, sabi ko, this is not about me. No? Dapat ang makikita sa mga patotoo po natin talagang ang Panginoon lang. Kaya nais ko po simulan doon sa patotoo. Kasi po, ang tanong po na sinasagot nating mga nanay, ito po ang title ng ating minimensahe kada Thursday. Salit-salita na po. Pagkatapos po natin, may theology class po sa susunod na Thursday, tapos nanay po ulit, as theology class. So yun po. So how is God enabling me for ministry? Paano po ba ako binibigyan ng kakayahan? Paano ako binibigyan ng kakayahang makapagpatuloy at mamanagumpay sa buhay? So nais ko pong simulan ng kwento at sabi ko nga po sa mga kabataan, hindi kasi sila maniniwala pag sinabi kong maigsi. Nagawa po ako ng script para talagang nakatutok ako doon and I will try my best na maigsi. No po. So simulan ko po, pero kahit ang simula po ay yung graduation ko nung high school ako, 1985. Napunta po ako ng Manila. Ako po ay nag-aral sa University of the East, Recto. Nag-take po ako ng kursong BS Zoology. Pre-med course po iyon. So pre-med student po ako before. So dahil akala ko magdodoktor talaga ako, no? So yung kapatid ko po nag-aaral din sa UE, kaya doon ako nag-aral. Ang gusto ko talagang kurso, vet med. Dahil mahilig talaga ako sa hayop. So akala ko magiging doktor. Sa kita ko BS Zoology, Study of Animals, doon ako nag-enroll. So hindi ko alam, pre-med po pala yun, nasubo ako gano'n, no? So dinala po ako doon po ako nag-aral sa UE. Tapos po, yung kapatid ko, dahil nauna siyang nakakilala sa Panginoon, dinala niya ako doon sa church niya. Medyo inaakit-akit niya ako dahil student center po yun, yung University Baptist Church. May student center po siya kapag umaga, tapos pag Sabado, Linggo, Wednesday, meron po kami mga services. Meron pong table tennis. Napag-usapan namin ni Pastor Calino yun dito no? Nagagawin sana namin pero hindi pa po nangyari. So may table tennis, maraming games. Tapos sa third floor, merong study area. Ay dahil ako po ay ping-pong player, inakit ako, nilure ako ng aking kapatid na punta ka doon, may ping-pongan doon. Sabi niya gano'n. Di ako naman po ay sumama dahil sa kagustuhan ko mag-ping-pong. Pero pagdating ko doon, magpiping-pong na lang ako. Sabi nung tawag doon, yung parang receptionist, si Ate Ayan, Agtani nung panahon na yun. Sabi niya, mag-lesson 1 ka muna. Ha? Lesson 1? Di ako naman, sa kagustuhan ko maglaro, punta ako, lesson 1 ako. So, lesson 1, it's about salvation. Si Ate Mel Cabalang, tandang-tanda ko pa po lahat, si Ate Mel Cabalang, asawa ni Pastor Henry Cabalang, ang nag-lesson sa akin sa second floor. So, sa makatwid, nasabi po niya yung lesson. Kung paano natin yung sinasabi nating lessons na yun, Meron po kami ibang lessons doon, pero yun din po siya. And then at the end,
ang invitation, gusto mo bang tanggapin ng Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas? Sabi ko naman, sino naman ang hindi gugustuhin? Di, nakisama po ako, sabi, sige, sumama kayo sa panalangin. Ganito, di nag-pray po ako na tinatanggap ko ang Panginoon. June po yun, June. Kasi nag-enroll ako June. So, June yun, nag-alaro na akong table tennis. Di sa kagustuhan ko pa rin di punta pa rin ako. Yung pala, akala ko lesson 1, may lesson 2 pa pala. Lesson 2 naman. So, nagpatuloy po ako. I continued playing table tennis as my pastime para hindi ako maho-homesick kasi umiiyak po ako. Linggo-linggo umuwi po ako para hindi ako umiyak. No? So, pero pag weekdays, pumupunta ako doon para maglaro. So, lesson 2, kay Kuya Bernie, assurance of salvation naman. Kabisado po kasi nakasistema yung yung lessons, Tapos later on, na-realize ko na hindi na ako pumupunta sa UBC para lang mag-play ng ping-pong. Naging comfortable na ako, nagkomportable na ako. I felt so at home. Hindi na ako nag-iiyak, hindi na ako naho-homesick. Therefore, hindi na ako umuwi. Hindi na ako umuwi linggo-linggo kasi sabi ng nanay ko, magastos sa pamasahe. So, hindi na ako umuwi. Hindi na rin ako nag-iiyak. Hindi na ako naho-homesick. Na-enjoy ko na po yung pagpunta ng UBC. Sa Makatwid, nag-continue ako ng mga lessons. This time, hindi na ako yung tipong napipilitan na lang para lang makapaglaro ng ping-pong, para magle-lesson. Na ako, mayroon na akong desire na pumunta. Gusto ko nang marinig, ano yung susunod na lesson? So, lesson 3 came, growing as a Christian, under Ate Grace Fabula. Na-meet ng mga anak ko yun, si Ate Grace Fabula, sa isang reunion namin. Tapos, lesson 4, nagsunod na yun, lesson 4 about baptism. Actually, pagkatapos ng lesson 4, pwede nang mag-decide kung magpapabaptize. Pero sabi ko, gusto ko pang marinig yung lesson 5. Lesson 5 is about fellowship. Lesson 6 about stewardship, tithing. No? So, si Ate Au Gargolio, tapos si Kuya Jess Pamplona, parang ganon. So yun na, gusto ko na pumunta. Isang araw sa dormitory namin, may nangyari. Yung mga freshmen doon, marami kami, magkakakilala kami. Yung nasa room 13, merong isang name doon, Gigi. Nagkaroon siya ng parang nasapian siya. Sabi ng mga, syempre June, lang ngayon, bago pa lang kami noon Nakakarinig-rinig ako pero hindi ko pa alam yung ganong occurrence na nangyari siya. Tapos nakikita ko yung parang nagwawala, yung mga ganon-ganon, yung gumaganon-ganon yung mga mata. Minsan pumasok ako, pagpasok ko sa room niyan, nakaupo siyang ganon, bigla sabi niya sa akin, bigla siyang ganon sa akin, sabi ko, G, sabi ko gano'n, natatakot pa ako nung una. Nagkaroon po ako ng takot. Kasi malaking question sa akin yun. Tapos may mga taga 4th floor, mga reviewee ng accountancy, galing sila sa Word for the World na church daw yata yon. Divine Word or Divine Word pala, Divine Word sa Bicol. Mga Christian sila, then marami silang nagpipray silang ganyan, nagka-cast out sila, hindi ko pa masyado naintindihan. Pero nagtatanong kami, bakit ganun? Bakit ano nangyari na yon? Tapos may fear ako. Sabi nila, kasi empty siya, walang ibang nag-uukupa sa buhay niya, gano'n-gano'n, marami silang sinabi. Pero kung si Jesus ay magiging parte ng buhay mo, yun ang mga explanation nila, kung tatanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas niyo, ay hindi na empty ang puso mo, sabi niya gano'n. Yun ang mga sinasabi nila noon. So ako naman, dahil bago sa pandinig ko yun na mga gano'n nangyayari, bagamat alam ko at naririnig ko na, kailangan kong tagapin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas para magkaroon ako ng kaligtasan. Pero hindi ko pa narinig yung mga sinasabi nilang gano'n. Sa Makatwid, out of fear, at sabi ko, bakit nagkakaroon ako maraming question? Nung gabi na yon, pagkatapos ng occurrence na yon, ng pagsapi dun sa bata na yon, nag-pray po ako ulit. Kasama kasi may parang nagkaroon kami ng sort of sharing time ng mga kasama ko sa dorm. Mga kasama ko sa room 32 nung panahon. Sa Holy Spirit Ladies Residence. Yan ang aming dormitory. Ngayon, nagkaroon kami ng sharing time. Tapos sa panalangin, nag-pray ako. Pusa, nag-pray ako. Sabi ko, Panginoong Jesus, alam ko kasi, dahil tinuro sa amin dun sa lesson 1 na ganito ang magiging prayer nyo, tatanggapin nyo kung na kayo ay makasalanan. So, lagi ko na rin naririnig doon sa kapatid ko. So, ganun ang ginawa ko, nag-pray po ako ulit. Kasi parang feeling ko, yung nakaraan, parang hindi totoo yung ginawa ko. Kasi parang wala lang, gusto ko lang magpunta doon mag-play ng table tennis. So, parang tinanggap ko lang, parang napuwersahan ako. Pero nung time na yon, na-realize ko, parang kailangan ko ang Panginoon.
Tapos nag-pray po ako. And I accepted the Lord as my Lord and Savior, the Lord Jesus. July 13, 1985 po yun. 1985. So, nung very night na yun, tinanggap ko ang Panginoon. And mula po na, nagkaroon ako ng maraming mga experiences na nagbabasa ako ng Biblia na hindi, inaabot na ako ng 2 o'clock. Dati parang ayoko magbasa, parang napipilit na lang ako, parang, sige lang, basa lang, parang for kwento, mga kwento-kwento, hinahanap kong ganyan. Pero, later on, nakikita ko, na-enjoy ko na siya, and ako ay nagiging na-excite na ako magbasa, inaabot ako ng 2:00, ganyan, kung wala lang pasok sa kinabukasan. So, dati umuwi ako, para lang hindi ako ma-homesick. Ngayon, hindi na ako umuwi, kasi nakakapag-church ako, na at home ako eh. So, from there, July 30, 1985, nag-decide po ako magpabaptize September 29, 1985. So, mula June pasukan, 1985 to September. So, mula doon, yung pong mga nakakatanda sa amin, ina-usher nila kami sa mga ministries. In-invite kami. So, ako po, nag-go through ako ng follow-up lessons. Kapag newly baptized ka, may follow-up lessons ka, ang tawag doon care group, yung ministry na yon. So si Ate Grace Fabula. Napakalaki po ng role ni Ate Grace Fabula sa buhay ko. Yung pong mga tinuturo ko sa mga bata, actually halos sa kanya ko natutunan yon. Siya ang ginamit ng Panginoon. So sa care group, I was taught the importance of growing as a Christian. How to grow as a Christian. Reading the Word of God, meditating, applying the Word of God in my life, emphasizing the importance of having a quiet time every day. No? So napakahalaga po noon. While going through lessons, yung pong mga nauna sa aming mga mananampalataya doon, ina-usher nila kami. I was enlisted in a ministry called Baptist Young Men and Women. Under po siya ng WMU, Women's Missionary Union. So doon, we learned how to lead people to Christ as missionaries. No, yun po ang aking ministry doon. Tapos, nag-go through pa rin ako napunta rin ako sa isang ministry, yung PWRC, People Who Really Care. Ushering ministry naman siya, kaya minsan tinuturuan, nag-aano ako sa kanila sa ushering. So yun po, no? Tapos, nag-go through kami ng discipleship, kailangan pagkatapos namin ng systematic kasi, pagkatapos ng baptism, may lessons ng newly baptized, tapos mag-go through ka ng discipleship, lessons. Ang mga discipleship lessons po namin yung yung Cover the Bible. Yan, mga title po yun, Cover the Bible. Evangelism Explosion. Na-share ko na to sa mga bata, yung bang may tinatanong ko, kung ikaw ay mamamatay ngayon, alam mo ba kung saan ka mapupunta? Yung mga ganon, yung mga lessons na yon. Tapos meron pa pong isa, yung Master Life. Yan, alam nila Ninang Cecil, sila Ate Cora, alam nila yan. Yung Master Life, ginawa din po natin yun dito. Napakalaki po ng role nun sa buhay ko. At karamihan po ng mga sinishare ko sa mga kabataan ay galing sa Master Life. Yung mga memory verses galing sa Master Life. Tapos, pagkatapos po noon, para kami mag-OJT, yung mga Baptist Young Men and Women, dahil tinuturuan kami mag-mission, kami po ay nilalagay sa mga Bible studies. Ang tawag naman namin ay URBIS, or Urban Bible Study. And I was part of the Bible study group under Pastor Nat Montenegro, yung tatay dati nag-speak sa atin yung tatay niya dito. Kuya Ruben Gaurani, Ray Pernia, si Ate Pure, saka ako na nagtuturo sa mga bata. Sa balik-balik, sa bahay ni James Fair. Hindi ko lang alam kung kaano-ano niya si John Fair, yung sa, Pipita Manaloto. No? Pero si James Fair sa bahay niya. So, pagkatapos po, pag Saturday naman, nagmi-mission naman kami sa Talayan Squatters area sa Quezon City. So nagtuturo po ako doon ko naranasan yung nagtuturo ng walang mic, tapos about 100 children around you. Tapos yun, naging training sa akin, na kaya siguro lumakas ang boses ko, Ayun. Hanggang sa dumating po yung time, ito na, nagtatapos na. Graduate na po ako. Pag-graduate ko po, kailangan ko mag-take ng NMAT kasi pre-med po pala ang course ko. Ang bala ko nun, mag-med ako. So, NMAT, alam ni Jeng yun. Nung time po na yun, ang passing po ay 35. Ako po ay 34. Bagsak po ako sa makatwid. Sabi ko, may kayabangan si ate, may sabi, mas matalino naman ako nun, bakit sila pumasabay ako hindi? Kasi hindi ko nauunawan, parang, ang alam ko lang yung kakayahan ko.
pero so ang plano ko all the while is to be a doctor and yet God has another plan. Therefore, nauwi na po ako ng Bataan. Pag uwi ko po ng Bataan, ako po ay napunta ng Bataan Heroes. Nag-aral muna ako ng EDUC. Tapos, in-encourage nila ako mag-apply. At nung nag-apply po ako, naging teacher po ako dyan, 1991 hanggang sa 2013. 1991. So, ang plano ko ay maging doktor, pero ang plano ng Panginoon iba. So, ako po ay napunta ng Heroes, naging teacher. And later on, ay dun po pala, ay mamimit ko pala yung aking future husband, no? Si Pastor Doy. So, yun po pala ang storya na niluluto ng Panginoon, hindi ko alam nung una. Nagtatampo ako sa Lord, bakit ako pumagsak? Samantalang alam kong kaya ko naman. Parang ganon. So, yun pala, niluluto ng Panginoon yung kayabangan ko, lahat na dinudurog ng Panginoon yun. So, hindi po ako napunta doon. So, the rest is history po mga kapatid, dun po sa aking testimony, paano po ako nakakilala sa Panginoon. And makikita po natin, para masagot yung tanong na, how is God enabling me for ministry? Makikita ko, isa lang po ang nakita kong ginawa ng Panginoon sa akin. Paano po ako nakapagpatuloy? Nakita ko po yung consistently, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lagi ako doon dinadala. Akala ko, lesson 1, tapos lesson 2. Hanggang sa isang araw, parang na-enjoy ko na. Tapos pagkatapos ng baptism, may mga lessons pa pala ulit. Pagkatapos ng discipleship, lessons na naman. Lesson after lesson, the Word of God. Ito po yung salita ng Panginoon na talagang nakita kong may malaking role sa buhay ko. Paano ako nakapagpapatuloy. So, ngayon po, gusto kong gamitin yung John 8:31-32. Isa sa mga natutunan ko sa Master Life na naging mahalagang parte ng buhay ko. So, sabi po dito, no? Sa John 8:31-32, gusto ko pong ipakita muna yung King James Version. Kakantahin ko po para po ma-memorize ninyo. Sa Master Life, kinakanta namin, nakita ko napakahalaga. I was only 17 or 18 years old. Yung mga memory verses ko, until now po memorize at na-share ko sa mga young people. So nakita ko po napakahalaga pala talaga na mini-memorize natin. Ang mahalaga din, maganda rin sa paraang pakanta. Sa King James Version King James Version. Sabi po dito, if ye continue, tatanggalin ko na po yung, then Jesus said to those Jews which believed on Him. Ito po yun. If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Then ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Samahan niyo po ako. Ready? Sing. If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Then ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Alam niyo po mga kapatid, naging ang dami pong mga memory verses na hanggang ngayon kabisado ko pa, kasi ginawa sa amin pakanta. Kaya yun naman ang sinishare ko, misa sa mga nanay, nakapag-share din ako sa young people. No? Kinirecord ko pa yun, sinend ko sa kanila. Hopefully, nagiging pakinabang sa kanila yon. So sabi po dito, then Jesus said to those Jews which believed on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Then ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Sino po ang kausap niya dyan? Sino po yung kausap niya dyan? Ang context po yung kausap po niya dyan, mga Jews. At ang sabi dyan, yung mga Jews na naniwala. Yung mga naniniwala, hindi po naman niya sinasabi yan sa mga hindi naniniwala. So doon po sa mga niniwala. So mahalaga po yung word na pag nag-aaral po tayo, napakahalagang nakikita natin yung mga basic, yung mga main words na kailangan po natin. Believe. The Jews who believed Him. Sabi ni Panginoong Jesus, if you hold to my teaching, if you continue in my word, that's King James Version. Pakipakita nga yung yung NIV. Sabi dyan, if you hold to my teaching, you are my disciples indeed. You really are my disciples. So, gusto ko pong pag-usapan natin yung hold. Ay, meron pa palang isa, ESV. Hala dyan, Medel. Sa ESV naman po, if you abide in my word. Kanina, if you hold to my teaching. Ito naman sa ESV, if you abide in my word. So, ano po bang ibig sabihin ng hold? To hold, no? Kanina natuwa ako sinabi ni Sister Ana. Sabi niya, kailangan pinanghahawakan natin yung mga salita ng Panginoon, yung mga pangako niya. Ano ibig po sabihin ng to hold to my teaching? Sabi naman po ng isang version, to abide in my word. To abide. Sa
sabi po dito, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod, ito mas malinaw na po to, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Napakahalaga pong makita natin isang pagkakakilanlan ng isang taong tunay na sa Panginoon. Ulitin po natin, ang isa pong pagkakakilanlan ng tunay na nasa Panginoon, tunay na tagasunod, tunay na sa Panginoong Jesus, ang sabi po dyan, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, sabi ng Panginoong Jesus. If you abide in my word. Ano po ba ibig sabihin ng if you hold to my teaching, if you continue in my word? Ilagay po natin sa mga lingwahe natin. Pag sinabi po natin, para madakot natin yung ibig sabihin, pag sinabi natin hold, no? Hold, may mga bagay kung pinanghahawakan tayo, ayaw natin basta-basta itapon. Kasi kanina nagtapon yung asawa ko, sabi ko, hindi ko natitingnan yung mga itatapon mo, baka may hugutin pa ako pabalik. Nilagay na lahat sa trash. Minsan, may mga bagay tayong hinahawakan, ayaw nating itapon. Bakit po? Mahalaga, importante, magagamit pa. Ang salita po ba ng Diyos ay mahalaga? Amen po, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, hold to my teaching. Mahalaga po. May gamit siya. Mamaya, sasabihin natin. Sabi pa ng NIV, if you abide in my word, abide. Yung word na abide, maririnig natin yung pag may mga rules. Abide by the rules. Di po ba, no? Pag hindi ka nag-abide, ibig sabihin, hindi ka sumunod sa rule, ay pwede kang may penalty. Halimbawa, sa traffic. O, hindi ka nag-abide sa rule ng traffic. Ang sabi ay, no swerving, nag-swerve ka. Yung unang huli namin, swerving. sa Subic, nag-swerve. Huli. Di po ba? When we do not abide by the rules of traffic, may huli. May penalty. Di po ba, no? So, ang tanong, bakit po tayo hindi nag-abide? Ay, bakit, hindi tayo nag-abide, hindi tayo nakakasunod sa rule ng traffic, mayroong dalawang possible reason. Ay, may isang reason pala. Hindi natin alam yung traffic rule. Di po ba, no? So, pero hindi tayo absuelto. Di ba? Ignorance of the law, sabi nga, excuses no one. Hindi tayo absuelto pala, sorry. So, ang nakakalungkot po, hindi natin alam, nag-violate tayo, nahuli tayo, may penalty tayo. Ang nakakalungkot po, alam natin yung rule, tapos, hindi natin sinusunod. Di po ba, no? Lalong matindi ang alam mo yung rule. So, salita po ng Panginoon. Kung tayo ay nag-a-abide, no? Kung tayo po ay nag-a-abide sa salita ng Panginoon, sinusunod natin yung salita ng Panginoon, maliligtas tayo sa maraming pagkapahamakan eh. Di po ba? Sabi sa Psalm 119, verse 11, isa sa mga paborito ko, kasi kabisado sa mga bata. Sabi doon sa King James Version, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. So ang salita po ng Panginoon, ang malaking tulong niya sa atin ay kapag tinatago, isa po yan sa mga verses na ginagamit para ibigyan i-highlight yung kahalagahan na nagme-memorize tayo ng verses. Bakit daw magme-memorize tayo? Kasi kapag kabisado natin, alam natin yung word of God, yung mga promises niya, yung mga commands niya, so pagka gagamitin natin siya, andyan, readily makukuha natin. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. So kung alam po natin ang salita ng Panginoon, maiiwas po tayo sa mga, di po ba, no? Pag alam natin hindi dapat tayo nagko-commit ng, adultery. Hindi tayo nakikisama sa mga hindi natin asawa. Hindi tayo sumisiping sa hindi natin asawa. Hindi tayo nagnanakaw. Hindi tayo naiinggit. Kapag alam po natin itong mga ito, di po ba? Na syempre, kung tayo talagang tunay na tagasunod ng Panginoon, dapat sinusunod natin ito. Kasi pag hindi natin sinusunod, kapahamakan yun. Kapahamakan yan. May penalty, parang katulad sa violation sa traffic. May penalty. Di po ba, no? So, napakahalaga po na patuloy tayong sumusunod sa salita ng Panginoon kasi ang dami pong gamit nito sa ating buhay. Gusto ko pong, kaya sinorten ko na po, no? Marami po tayong verses na alam. Ang tanong, nai-apply po ba natin ito? Yun nga po yun eh. Sinusunod po ba natin ito? Halimbawa, alam natin sa Luke 1:37, sabi doon, for nothing is impossible with God. Nothing is impossible. Tapos magkakaroon tayo ng sitwasyon na parang imposible. Di po ba, no?
kung tayo ay nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Panginoon, kung alam natin yung mga words na yon, tapos hindi natin sinusunod, parang anong power nun sa atin? Para lang tayo nag-violate ng traffic rule at may penalty. Hindi natin makukuha yung reward nung alam natin yung salita ng Panginoon. So, napakahalaga pong naniniwala tayo. Alam natin yung word, pero hindi naman tayo naniniwala. Meron po dito dalawa sa mga favorite na verses ko po, na lagi kong binabahagi sa mga kabataan. Kasi po napakalaki po ng benepisyo. Di po ba, no? Napakalaki po ng benepisyo sa atin pag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, ang sabi po dito, kapag tayo po ay nagpapatuloy, kapag tayo po ay nag-a-abide, kapag tayo po ay sumusunod sa salita ng Panginoon, tayo po ay mapapalaya. Sa ano? Saan po tayo mapapalaya? Bagamat sinasabi dyan, tayo mapapalaya sa mga kasalanan. So kung alam natin ang salita ng Panginoon, may mga kasalanang nag-aabang sa atin, so kung alam natin yon, then hindi na maiiwasan na tayo po ay makagawa ng mga iba-ibang mga kasalanan na pwede nating makomit. Ano po? Sabi po dito sa Psalm 1, 2, and 3. Gusto ko lang pong banggitin mga benepisyo ng tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi po pagka sinasabing nag-a-abide, syempre po, tayo nanghahawakan sa salita ng Panginoon. Ano po yung panghahawakan natin kung hindi po natin inaaral? Di po ba? Ano po yung i-claim nating mga promises kung hindi natin alam yung promises kasi hindi nga tayo nag-aaral. So napakahalaga po na nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Yun nga po, you will know the truth and the truth will set you free. Sabi po sa Psalm 1, 2, and 3, nais ko pong banggitin yung benepisyo. No? Bagamat hindi tayo nakatingin lang sa benepisyo, but then, hindi tayo nilulugi ng Panginoon. Pag tayo po ay nagpapatuloy sa salita ng Panginoon. Sabi po dito, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth its fruit in its season. His leaves shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth its fruit in its season. His leaves also shall not wither. Ano yan? And whatsoever he doeth shall prosper. Shall prosper. Yan po yung memory verse song. Ang pinaka gustong-gusto ko po dito, sabi po dito, delight in the law of the Lord day and night. No? Meditate day and night. Ito po yung command sa atin ng Panginoon. Pag may command po ang Panginoon, may promise siya palagi. So, sa bandang dulo, so sabi doon, meditate. Ito po challenge po sa atin. Meditate on the law of the Lord, on the word of God, day and night. Ang sabi po sa promise, and whatsoever he doeth shall prosper. Mga kapatid, kapag inaaral po natin araw at gabi, hindi po binabasa lang ha. Iba po kasi yung reading, sa studying, sa meditating. Magkakaiba po yon. So sabi po dito, meditate on the law of the Lord, day and night. And whatsoever he doeth shall prosper. Parallel po yan dito sa Joshua 1:8. Joshua 1:8, ang sabi po dito, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Ganun din po, meditate on it day and night. So that, tingnan niyo po ang kahalagahan ng tayo po ay nag-aaral at nagme-meditate ng salita ng Panginoon. So that you may be careful to do according to all that is written in it. Di po ba sabi dun sa Psalm 119:11, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Sabi dito sa Joshua 1:8, so that you may be careful to do according to what? To all that is written in it. Para po magiging maingat tayo. No? Sa ating pong pamumuhay. Ayon dun sa nakasulat sa banal na kasulatan. Tapos ito po yung ano niya, ito pong yung kasunod na promise, for them, you will make your way prosperous, and then you will have good success. Pansinin niyo po, parallel po siya. If we meditate on the law of the Lord day and night, sabi doon sa Psalm 1, 2, and 3,
whatsoever you will do, you will prosper. Mga kapatid, naniniwala po ako, hindi lang tayo nakatingin dun sa, sige nga, magbabasa ako para mag-prosper ako. Hindi naman, alam ko, naniniwala po akong ang mga anak ng Diyos, hindi po ganun ang magiging intensyon. Ano po? Naniniwala po tayo, yung mga anak ng Diyos, hindi po ganun ang magiging intensyon na pakinabang lang. Ay, tatanggapin mo, Panginoong Jesus, para ligtas na agad ako. Tapos wala nang kasunod. Hindi na nag-aaral ng Word of God. Hindi na a-attend ng church. Hindi na a-attend ng prayer meeting. Hindi na makikinig sa preaching, ayaw nang mag-attend ng Bible study, ayaw magbasa ng salita ng Panginoon. Pero ang sabi po ng salita ng Panginoon sa John 8:31-32, yung mga nagpapatuloy, na those who continue in God's Word, yun po ang mga true disciples ng Panginoon. So kung tayo po ay nagpapatuloy, nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Nagme-meditate tayo, na-enjoy po natin yung nakikinig tayo ng Word of God, na-enjoy po natin na nakikinig po tayo ng preaching. Ako, ang dami ko pong nakikita sa Facebook minsan, minsan lang po ako magbisita. Hindi ko po alam kung anong tawag doon, yung mga short, parang reels, ba tawag doon? May mga patungkol sa praise and worship. And I praise God, hindi ganun ang kalalagayan ng praise and worship natin, pinupuri ko ang Panginoon. Sabi doon, mga praise and worship, bakit ganun? Mga banda, yung mga musicians, singers, bakit ganun? Pagkatapos ng praise and worship, naglalabasan na kapag magpipreach na si pastor, naglalabasan na, nagmemerienda na sa labas. Sabi kong gano'n, nung nakita ko yon, sabi ko, praise God, hindi ganito sa church natin. Praise God, ibig sabihin, tayo po ay kumakain ng salita ng Panginoon, tayo po ay nanonourish, tayo po ay magiging masigla po ang ating spiritual na buhay. Kapag tayo po ay nagpapatuloy sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, yung pong Psalm 1:2 and 3, Joshua 1:8, kabisaduhin po natin. Napaka-iinam po ng mga salita po ng Panginoon. Hindi lang po yan. At mamaya po, yun po ang pag-uusapan natin mamaya. Napakarami po ng salita ng Panginoon na nabasa na natin. Alin po doon yung sinasabi natin dahil nagpapatuloy tayo sa salita ng Panginoon. We continue. Nagdudwell tayo sa mga salita ng Panginoon. At habang nagdudwell tayo, nakikita natin habang tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya natin sa Panginoon, may mga kinakaharap tayo. Mga iba-ibang troubles. Pero, naniniwala ako ang bawat isa sa atin mayaman sa karanasan. Doon po sa, pagka nag-go through na tayo ng mga struggles, ng mga problema sa buhay, mayroon laging ginagamit ang Panginoon sa atin. Pinapaalala sa atin ng Panginoon. Kung hindi po tayo nagbabasa, wala pong ipapaalala. At dahil anak po ng Diyos ay nagbabasa tiyak. Amen po ba? Sabi po ng Panginoon yun yung mga tunay na disciples niya, nagpapatuloy. Sa salita ng Panginoon. Kaya po, dahil nagpapatuloy tayo sa salita ng Panginoon, pag dumating ang kapagsubukan, may ginagamit po ang Panginoon, ang banal na Espiritu, para paalalahanan tayo. At ibibigay ko po bago po ako magtapos, yung pinaka-main sa aking buhay. At alam na ng mga bata yun sa akin, kabisado na nila. Mamaya tatanungin ko sila kung anong verse, kung anong chapter yon. Titingnan ko kung talaga natatandaan nila. Dumating po sa buhay ko yun talagang parang lugmok na lugmok ako. Sabi ko, pagod na ako. Ayoko na, yan. Dami ko nagtatampo ako, nagre-rebelde ako sa magulang ko, nagre-rebelde. Ganon po yung aking kalalagayan noon. At kumuha po ako ng kutsilyo. Nagbaon po ako ng kutsilyo sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto ko. Tapos sinusukat-sukat ko pa, ganyan. Masakit siya. Sabi ko, pag ganyan na po ako. Pero at the brink po ng bago ko i-cut yung wrist ko, andun na po. Pero parang wala akong, hindi ko alam kung makakaya ko. Pero at the brink po, ganyan na ako. Narinig ko po, hindi po audible parang at the back of my mind, may sinasabi. Ano yun? Anong book yun? Ay, anong sabi doon? Ano daw? Sige, Badet, ano yun? Sinabi niya sa akin, siya mismo nagsabi niya sa akin, Psalm 62. Sabi doon, Psalm 62. Psalm 62. Kabisado ko po yung buong from verses 5 onwards. Ang sabi po sa Psalm 62, sabi kasi po, bago po ako magtapos, dahil ako po ay tagapagpaawit, pasensyahan niyo po lagi kong inaawit yung mga sinishare ko. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Tapos ganyan na ako. Tapos Psalm 62. Sabi ko doon, find rest, O my soul, in God alone. My hope comes from Him. He alone is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken.
My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. Trust in Him at all times. O people, pour out your hearts to Him, for God is my refuge. Pag binalikan niyo po itong record na to, Psalm 62 NIV. Yun po mismo ang mga words. Kantahin niyo po. Naging napakalaking tulong po sa akin. Yan po ang ginamit ng Panginoon sa akin. So mamaya po pag-usapan natin. Dumadaan tayo sa mga struggle sa buhay. Subalit ang Panginoon may ginagamit na salita niya. Ano pong salita iyon? Ano pong verses yon? Anong passage yon? Mula sa salita ng Panginoon na ginamit ng Panginoon para po tayo ay makapagtagumpay sa mga tinatahak nating struggle sa buhay. So para sa akin po, how is God enabling me for ministry? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang mga salita na nabubuhay sa akin po. Hindi po ako ganun ka-perfecto, subalit napakarami po ng experiences ko na masasabi kong buhay ang salita ng Panginoon. Kaya po ang encouragement po sa bawat isa sa atin, magpatuloy po tayo sa pagsasaliksik, pagbubulay-bulay, at panghawakan po natin ang kanyang mga pangako. Katulad po ng sabi dito sa awitin, God is faithful to His word, even when there seems no way. Para akala natin wala ng way. Pero pagka nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon, ibibigay po sa atin ng Panginoon, ano ang way? Nasa kanyang mga salita. Though time may pass, His memory will not fade. His promises will never fail. At nasaan po ang mga promises ng ating Panginoon? Nasa kanyang mga salita. Ang admonition po sa atin, let us continue in His word. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita.